Walang biro ang buhos ang ulan tuwing buwan ang Nobyembre sa Maynila. Ngayong gabi, tila ibinubuhos ang langit ang lahat ang galit nito, parang nais palubugin ang bubong aming bahay sa Antipolo. Paminsan-minsan ay dumadagundong ang kulok, nakikipagsabayan sa tunong ng orasan sa dingding na nagtuturo sa 11 at kalahati ng gabi. Nakaupo ako sa lumang upuan sa aming sala, kasama ang isang basong tubig na matagal nang nawalan ng lamig. Nakapatay ang tunong telebisyon. Tanging aso na liwanag lamang ang tumatalbok sa aming mangga simpleng dingding. Ako si Rosa. 10 taon na ang nakalilipas. Ang pangalan ko ay madalas na nababanggit sa mga pahayagan ng negosyo bilang isa sa mga pinakamagaling at pinakabatang tagapamahala sa Makati. Ngunit ngayon, ang aking pagkatao ay lumiit at naging asawa na lamang ni Mateo o inangang 2 bata. Yumuko ako at tiningnan ang suot kong lumang duster na may kupas na disenyo nga bulaklak. Ang damit na ito ay maluwag at comfortable. Kupas na ang kulay dahil sa paulit-ulit na paglalaba. Sa malaking salamin malapit sa pintuan, nakita ko ang anino ng isang 34 na taong gulang na babae, may buhok na nakatali ng walang ayos, walang pampaganda sa mukha, at may makapal na pangingitim sa ilalim ng mata. Ang pahinto ang isang sasakyan sa labas ang aming tarangkahan ang bumasak sa aking pagmumuni-muni. Iyon ang malaki at itim na sasakyan na ipinagmamalaki ang aking asawang si Mateo. Tumayo ako, bahagyang inayos ang aking buhok na nakawala sa pagkatali, at naglakad patungo sa pintuan. Dala ko ang payong, nagbabalak na salubungin siya dahil malakas pa rin ang ulan. Ngunit mabilis na siyang tumakbo patungo sa silungan bago ko pa mabuksan ang pinto. Bakit ngayon ka lang umuwi? Mahinang bati ko habang kinukuha ang kanyang basang bag mula sa trabaho. Hindi sumagot si Mateo. Umungo lamang siya. Marahas na hinubat ang kanyang sapatos kaya ang isa rito ay gumulong patungo sa mahalamang nakapaso. Agad na pumasok sa aking ilong ang amoy pagkadaan niya sa aking harapan. Hindi iyon amoy ng ulan at lalong hindi amoy ng pawis mula sa buong araw na pagpapagot. Isang mahinang amoy ng alak iyon na may halong matapang at matamis na pabango ng babae. Malayong malayo sa matapang at panlalaking pabango na palaging ginagamit ni Mateo. Pinigilan ko ang aking pahinga. Sinusubukang pakalmahin ang aking puso na biglang bumilis ang tibok. Sinundan ko siya sa kwarto. Hinuhubad niya ang kanyang puting polo at itinatapon sa ibabaw ng kanyang mesa ng pasuray-suray. Kumain ka na ba? Nagluto akong sinigang na baboy, iyong paborito mo, alok ko na sinusubukang maging natural. Huwag na, busok ako, masungit niyang sagot nang hindi man lang lumilingon. Nang ihagis niya ang kanyang damit sa ibabaw ng aming kama, may nahagip ang aking mga mata na nagpatigil sa pagdaloy ng aking dugo. Sa bahagi ng kwelyo ng kanyang damit ay may mapusyaw na kulay rosas na mansa. Bakas iyon ngang pangkulay sa labi. At ang posisyon nito ay nagpapakita na may isang taong yumakap sa kanya, o marahil higit pa ron. Nanginginig ang aking makamay nang kunin ko ang damit, nakukunwaring ilalagay ito sa lalagyan ng mamaruruming damit. Anong mansa ito sa kwelyo ng damit mo? Tanong ko. Nanginginig ang aking boses, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sakit na biglang sumaksak sa aking dibdib. Biglang huminto sa paggalaw si Mateo habang tinatanggal ang butones ang kanyang pantalon. Lumingon siya, namumula ang muha. Nakita ko ang pakitlat ang galit sa kanyang mga mata. Isang galit na madalas lumabas kailanman kapag nagtatanong ako tungkol sa mamaliliit na bagay. Anong mansa? Napakaduda mo palagi. Sigaw niya. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa aming tahimik na silit. Nagtatanong lang naman ako, malinaw na bakas ito ngang pangkulay sa labi na kulay rosas. Wala akong ganitong kulay, lahat ng akin ay kulay lupa, paliwanag ko. Sinusubukan kong manatiling kalmado kahit nagbabadya ng tumulo ang naluha sa aking mga mata. Humakbang si Mateo palapit sa akin at tinitigan ako ngang isang tingin na hindi ko pa nakikita kailanman, pandidiri. Tila ba ako ay isang dumi na dumikit sa ilalim ng kanyang mamahaling sapatos. Makinig ka nga, Rosa. Inilapit niya ang kanyang daliri sa aking muha. Huwag kang masyadong maraming tanong. Buong araw akong nagpapakahirap sa trabaho para sa panggastos mo, para magbayad ng kuryente sa bahay na ito, para ipakain sa iyo. Ikaw, nakaupo ka lang dito sa bahay, suot-suot iyang kupas mong duster. Tapos ngayon gusto mong maging investigador? Hindi lang ako nakaupo, Mateo. Ako ang nag-asikaso sa bahay, sa mga bata, sa mga pangangailangan mo. Tama na. Magaspang niyang putol sa aking sinasabi. Huminga ng malalim si Mateo at nagbitiw ang nga salitang mas masakit pa kaysa sa sampal. Mga salitang habang buhay na ukit sa aking isipan. Para malaman mo,
Bumaba ang kanyang boses ngunit punong lason. Nandidiri akong makita kang palaging nakadaster araw-araw. Amoy bawang ang katawan mo, ang gulo-gulong buhok mo. Wala na akong gana kapah nakikita-kita. Ayaw na kitang hawakan. Nakakasuka na umuwi ngang bahay tapos ang dadatnan kong asawa ay mukhang katulong. Tila huminto sa pag-ikot ang aking mundo. Mas lumakas ang buhos ng ulan sa labas, sumasabay sa bagyo sa aking dibdib. 10 taon kong inialay ang aking sarili, tinalikuran ang aking karera para suportahan siyang umangat sa kanyang posisyon, at ito ang igaganti niya. Tatawagin akong katulong. Pandidirihan. Tanggapin mo ang tadhana mo, Rosa, dagdag pa niya, sabay dampot ng unan mula sa aming kama. Simula ngayong gabi, doon ako matutulog sa kabilang kwarto. Huwag na huwag kang papasok o abalahin ako, asikasuhin mo na lang ang kusina mo. Tumalikot si Mateo at naglakat palabas ng silid. Malakas na isinara ang pinto hanggang sa tumabingi ang nakasabit na larawan ng aming kasal sa dingding. Nakatayo lamang ako sa gitna ng silid. Nakapagtataka, ang maluha na kanina pa namumuo ay biglang nawala. Ang malalim na kalungkutan ay unti-unting napalitan ng isang malamig na pakiramdam. Naglakad ako patungo sa salamin at tinitigan muli ang aking sarili. Nandidiri ka pala sa akin. Bulong ko sa aking sariling anino. Hinawakan ko ang aking mukha. Wala ngang pampaganda, ngunit makinis pa rin ang aking balat. Hinawakan ko ang aking braso. Hindi man kasing hubok ng manag-eersisyo, ngunit malusok pa rin ang aking pangangatawan. Ang nagmumukha sa aking losyang ay ang labis na pagod sa pag-asikasong lahat ng bagay ng mag-isa na walang nakukuhang pasasalamat. Pinatay ko ang ilaw sa silid. Binalot ng dilim ang buong kwarto. Naglakat ako palabas patungo sa aming madilim na kusina. Tanging liwanag lamang mula sa posteng kalsada ang tumatagos sa bintana. Tumayo ako roon at pinakmasdan ang mga patak ng ulan sa salamin. Kung tingin niya sa akin ay isa lamang nakakadiring tagapag-alaga ng bahay. Kung gayon, palalayain ko siya sa kanyang tungkulin bilang asawa. Hindi ako iyak at magmamakaawa sa kanya. Ngayong gabi, sa ilalim ng buhos ng ulan at dagundong ng kulok, ang lumang Rosa na laging mapagbigay at maunawain ay namatay na. Ngumiti ako sa dilim. Sige, Mateo. Tinatanggap ko ang hamon mo. Ayaw mo na akong hawakan. Mabuti. Dahil simula sa sandaling ito, hindi mo na rin matatamasa ang magpribilehiyo ang isang asawang matagal mo nang binabalewala. Hindi pa tuluyang sumisikat ang araw. Ang langit ay may bahit pa ngang makapal na ulap mula sa ulan kagabi. 5 pa lamang ngang madaling araw ay gising na ako. Karaniwan, sa ganitong oras ay abala na ako sa kusina suot ang aking lumang duster, nakpipritong itlog o nahahanda ngang baon habang inaantok pa. Karaniwan, magulo pa ang buhok ko at mamantika pa ang muha. Ngunit naiba ang araw na ito. Ang unang ginawa ko ay hindi pumunta sa kusina, kundi pumasok sa banyo. Naligo ako at nahugas ang buhok gamit ang isang mabangong sabon na matagal ko nang hindi ginagamit dahil sa takot na mabilis itong maubos at kailangang bumili muli. Pagkatapos, umupo ako sa harap ng salamin. Binuksan ko ang kahon na matagal nang nakasara. Kinuha ang pampatuyo ng buhok at ang mga gamit pampaganda na mayos na nakatago. Tinuwit at inayos ko ang aking buhok. Naglagay akong kaunting pulbos sa muha. Inayos ang aking kilay. At nagpahit ng kulay rosas na pangkulay sa labi na mukhang sariwa at natural. Hindi labis, ngunit sapat upang magmukhang buhay ang aking mukha. Tila ba papasok ako sa isang mahalagang pagpupulong ng maopisyal ng kumpanya, at hindi papuntang kusina. Binuksan ko ang aparador. Ang malumang duster na madalas kong suotin ay itinulak ko sa pinakalikot. Bilang kapalit, kinuha ko ang isang maayos na pantalon na kulay kape at isang blusang may maikling manggas na kulay tisa. Ang nadamit na ito ay madalas kong suotin noong nagtatrabaho pa ako. Mabuti na lamang at kasya pa rin sa akin kahit medyo masikip na sa bandang baywang. Nang maging mayos na ang lahat, naglakat ako patungong kusina. Tila mas magaan ang aking nahakbang. Wala na ang pakiramdam ng pagmamadali o presor na kailangang pagsilbihan ang mahal na haringang bahay. Nagtimpla ako ng matapang na kape na walang asukal para kay Mateo, ang kanyang nakasanayan tuwing umaga, at nagtimpla naman ng mainit na tsaa para sa aking sarili. Sa hapagkainan, nakahanda na ang 2 pinggan ng sinangag at mainit na pandesal. Ang kaibahan na lang, hindi ko nilagyan ng kutsara at tinidor ang pinggan ni Mateo. Hayaan siyang kumuha ng sarili niya. 6 at kalahati ngang umaga nang bumukas ang pinto ng kabilang kwarto. Lumabas si Mateo, magulo pa ang buhok, at suot pa rin ang damit at maikling pantalon na suot niya kagabi. Tamat siyang naglakad patungo sa hapagkainan habang kinakamot ang kanyang ulo. Sa gilid ng aking mga mata, nakita kong pasikreto siyang sumusulyap sa akin. Marahil ay inaasahan niyang makita ang mga mata kong maga dahil sa magdamag na pag-iyak.
o kaya ay makita akong nakayuko at puno ng pagsisisi. Siguradong nag-aantay siya ng drama. Inaasahan niyang magmamakaawa akong tawat dahil sa pangahas kong pagtatanong tungkol sa mansaang pangkulay sa labi. Nang makarating siya sa hapagkainan at makita ako, biglang huminto ang kanyang mahakbang. Nanlaki ang kanyang mamata sa gulat. Tiningnan niya ang buhok kong ayos mula ulo hanggang paa. Bakit bihis na bihis ka? Saan ka pupunta? Tanong niya na may halong pagdududa at pagtataka na hindi niya maitago. Humigop ako ng mainit na saan ang mahinahon, saka siya tinitigan ng direkta. Isang tinging walang anumang emosyon. Wala. Gusto ko lang pahalagahan ang sarili ko. Sabi mo nandidiri kang makita akong nakadaster. Hindi ba? Kaya nagpalit ako ng damit. Kaswal kong sagot. Natahimik si Mateo. Tila hindi niya alam kung ano ang dapat isagot. Ang kanyang naging sandata kagabi, ang kanyang panghihiya, ay tila hindi tumalap para wasakin ako, sa halip ay naging dahilan pa para magbago ako. Marahas niyang hinila ang upuan at umupo sa harap ng kanyang kape. Nasaan ang kutsara? Masungit niyang tanong nang makita ang kanyang pinggan. Nasa lagayan, may makamay at paa ka naman, hindi ba? Sagot ko nang hindi siya tinitingnan, abala sa pagpapahit ng mantikilya sa aking pandesal. Tila tumigas ang panga ni Mateo. Ano bang problema mo? Nagtatampo ka pa rin ba tungkol kagabi? Trabaho ngang asawang babay na pagsilbihan ang kanyang asawa. Kunin mo ang kutsara ko. Dahan-dahan kong ibinaba ang kutsilyo. Rumaragasa ang tunok nito sa tahimik na umaga. Tiningnan ko siyang muli. Sa pagkakataong ito, may kasama ng manipis na ngiti, halos hindi makita. Mateo, kagabi sinabi mong ayaw mo na akong hawakan. Sinabi mong nandidiri ka at sinabihan mo akong tanggapin ang tadhana ko. Ngayon, tinatanggap ko na ang tadhana ko, bilang kapalit. Hindi ko na rin hahawakan ang magamit mo. Kabilang na ang pagkuhang kutsara mo, paghahandang ang sapatos mo, o itinuro ko ang sulok ng bahay. Ang paglalabang ang madamit mo. Sinundan ni Mateo ang aking itinuturo. Narun, malapit sa likurang pintuan, ang lalagyan ng nga maruruming damit. Sa pinakaibabaw nito ay ang damit na hinagis niya kagabi. Ang damit na may mansang pangkulay sa labi. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Nagsisimula na namang tumaas ang kanyang boses. Ayon sa hinihiling mo. Ayaw kong dumikit ang manakakadiring kamayng katulong na ito sa mga mahaling damit ng isang opisyal ng kumpanya na tulad mo. Baka mga moy bawang ang mga damit mo. Kaya labhan mo ang ngaiyan ng mag-isa. Nasa likod ang makina. Nasa itaas na istanta ang sabon. May mga video naman sa internet kung nakalimutan mo na kung paano maglaba. Pabagsak na hinampas ni Mateo ang lamesa. Bahagyang natapon ang kape mula sa kanyang tasa. Huwag mo akong subukan ngayong umaga. Trabaho ng asawang babae ang mag-asikaso ng bahay. At trabaho naman ng asawang lalaki ang igalang ang kanyang asawa at panatilihin ang kanyang katapatan. Mabilis at matalim kong putol sa kanya. Ngunit mukhang pareho na tayong nabigo sa ating mga tungkulin, kaya quits na tayo. Tumayo ako at dinala ang aking pinakainan patungo sa lababo. Hinugasan ko ito ng mahinahon. Hindi pinapansin si Mateo na namumula na ang mukha dahil sa halo-halong galit at hiya. Hindi niya inasahan na lalabanan ko siya ng ganito katapang. Karaniwan, iyak at hihingi ako ng tawad kapag hinampas na niya ang lamesa. Talagang sinusubukan mo ako, nautal na sabi ni Mateo. Hindi niya ako masagot dahil siya mismo ang nagsimula ng digmaang ito sa pamamagitan ng kanyang mabibigat na salita kagabi. Marahas siyang tumayo at itinulak ang upuan na lumihang na nakakakilabot na tunok sa sahig. Hindi na niya ginagalaw ang kanyang sinangag. Kinuha niya ang kanyang bag at naglakad patungong pintuan. Huwag kang asa na bibigyan kita ng dagdag na pera para sa badyat ngayong buwan, pananakot niya habang isinusuot ang kanyang sapatos. Walang problema. Sapat pa naman ang natitirang pera mula noong nakaraang buwan kung para lang sa pagkain namin ng gabata. Total, palagi ka namang kumakain sa labas kasama ng mga kasamahan mo sa trabaho, sagot ko mula sa kusina. Mas malakas na isinara ni Mateo ang pintuan kumpara kagabi. Umatungal ang makina ang kanyang sasakyan papalayo. Iniiwan ang aming bakuran. Huminga ako ng malalim, isinandal ang aking likod sa dingding ng kusina. Mabilis na tumitibok ang aking puso. Ang lumaban sa asawa ay hindi madaling bagay para sa isang taong nasanay sa pagsunod. May halong takot? Oo, takot sa kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Takot para sa kapalaran ng pamilyang ito. Ngunit sa likod ng takot na iyon, may isang kakaibang pakiramdam ng kasiyahan. Isang ginhawa na tila naipsan ang isang napakabigat na pasan sa aking mga balikat. Bumalik ako sa hapagkainan.
Tiningnan ang sinangag sa pinggan ni Mateo na hindi man lang nagalaw. Sayang ang pagkain. Kinuha ko ang pinggan at inilagay ang sinangag sa isang lalagyan. Sakto itong may bibigay ko sa gwardiya ngaming subdivision mamaya. Mapait ang timpla ng aking kape ngayong umaga. Ngunit ang pagsasarili na nagsisimulang umusbong sa aking puso ay napakatamis. Akala ni Mateo ay mapaparusahan niya ako sa pamamagitan ng hindi niya pagpansin at panghihiya sa akin. Nakakamali siya ng malaki. Binigyan lamang niya ako ng isang bagay na matagal ko nang kailangan. Ang dahilan upang tumigil sa pagmamalasakit sa kanya at magsimulang magmalasakit sa aking sarili. Matapos kong ihatid ang dalawa naming anak sa paralan sakay ng aking lumang sasakyan na binili ko pa bago kami ikasal, hindi ako dumiretso pauwi para maglaba at maglinis. Sa halip, ibinaba ko ang mga bintana ng sasakyan at nilanghap ang mainit ngunit malayang hangin ng lansangan ng Quezon City. Nakmaneho ako patungo sa isang pamilyar na kapihan kung saan nahihintay ang isang lumang kaibigan. Isang kaibigang abogado. Habang humahakbang ako papasok sa kapihan, isang mensahe ang pumasok sa aking telepono mula sa isang hindi kilalang numero na naglalaman lamang ng isang larawan. Nang buksan ko iyon, nanlamig ang buo kong katawan. Ito na ba ang katapusan o simula pa lamang ng totoong laban? Ang larawan sa aking telepono ay malinaw na malinaw. Si Mateo, suot ang asul na damit na ipinaplansa ko pa noong isang linggo, nakayakap ng mahigpit sa baywang ng isang nakababatang babae na may mahaba at kulay kastanyas na buhok. Nasa loob sila ang isang sikat na bilihan ang nga alahas sa lungsod. May hawak na maliit na kahon ang babae at bakas ang malaking ngiti sa kanyang muha. Ang mensahe sa ibaba ang larawan ay nagsasabing, matagal na silang ganyan. Akala ko dapat mo ring malamat, hindi ko kilala kung kaninong numero galing ang mensahe. Marahil ay isang taong naawa sa akin, o isang kasamahan ni Mateo sa kumpanya na hindi na kayang palakpasin ang kanyang kahalayan. Nanginginig ang aking makamay habang hawak ang telepono. Ngunit laking gulat ko dahil walang kahit isang patak ng luha ang lumabas mula sa aking mamata. Ang nakasusunok na apoyng galit ang tuluyan ng tumuyo sa anumang natitirang kahinaan sa aking puso. Huminga ako ng napakalalim. Pinayapa ang mabilis na pagtibok ng aking dibdib at marahang pumasok sa loob ng kapihan. Sa isang madilim na sulok, nakaupo si Arturo. Siya ay dati kong kaklase sa universidad na ngayon ay kilala na bilang isa sa mga pinakatinutukoy na abogado sa buong Quezon City. Tumayo siya at mainit na ngumiti nang makita ako, ngunit agad na napalitan ng labis na pag-alala ang kanyang maaliwalas na mukha nang mapansin niya ang talim ng aking natingin. Umupo ako at walang paligoy-ligoy na inilapak sa kanyang harapan ang aking telepono kasama ang mapapeles na lihim kong kinuha mula sa lalagyan ni Mateo kagabi. Tiningnan ito ni Arturo isa-isa. Binasa niya ang nakatibayan ng paglipat ng aming salapi patungo sa mga hindi kilalang bayarin, ang naresibo ng mamahaling silit tulugan sa iba't ibang probinsya, at ang larawan ng kataksilan. Umiling siya. Tila hindi makapaniwala na ang lalaking pinagkatiwalaan ko ang aking buong kabataan at kalayaan ay unti-unting inuubos ang aming ipon para ibuhay sa isang babaeng hindi ko man lang kilala. Matiyagang ipinaliwanag sa akin ni Arturo ang hangganan ng batas sa ating bansa. Alam kong mahaba, magastos, at nakakapagod ang proseso ng formal na paghihiwalay sa hukuman, ngunit may mas mabigat kaming sandata. Maari akong magsampang ang kaso laban sa kanyang patuloy na pananakit sa aking damdamin at tahasang pang-abuso sa aming kabuhayan bilang mag-asawa. Ang paglapastangan niya sa aming sumpaan ay may katumbas na parusa. Ngunit bago ang anumang hakbang sa mataeng batas, maring ipinaalala sa akin ni Arturo na kailangan kong unahan si Mateo. Kailangan kong iligtas ang mga natitirang pinahirapan ko bago niya tuluyang itago ang lahat at iwan kaming mag-ina na walang makain. Kinuha ko ang katibayan ng pagmamayari ng aming bahay. Ang lupang kinatatayuan ng aming tahanan sa Antipolo ay nakapangalan sa akin. Ipinamana ng aking mahal na ama bago pa man kami ikasal ni Mateo. Dito nakamali ng malaki ang aking asawa, ang maliitin ang aking kakayahan na mag-isip ng malinaw. Ikinuha ko rin ang maliit na aklat ng aming pinagsamang salapi sa bangko. Ito ang naiwang yaman mula sa aking pamilya na patuloy niyang binabawasan para tustusan ang kanyang mapanlinlang at maluho na pamumuhay sa labas ang aming bahay. Bandang tanghaling tapat nang makarating ako sa isang malaking gusalingang bangko sa Ortigas. Pumasok ako ng may taas no, malayong malayo sa rosa na laging nakayuko at nakadaster lamang sa loob ng bahay sa loob ng maraming taon. Lumapit ako sa kawani ng bangko at buong gilas na iniabot ang aking mga pagkakakilanlan. Iniutos ko ang agarang paglipat ng lahat ng salapi patungo sa isang bagong lalagyan ng pera na tanging ako lamang ang may hawak ng pangalan at kasunduan. Walang naiwan sa lumang pangalan kundi ilang daang piso, sapat lamang para hindi tuluyang magsara ang talaan. Bukod dun,
Pinaputol ko ang lahat ng karagdagang tarheta sa pangungutang na nakapangalan sa akin ngunit malayang ginagamit ni Mateo na parang sarili niyang yaman. Hindi ako tumigil sa bangko. Mula doon, nakmaneho ako patungo sa isang kilalang bilihan ng nasasakyan sa kahabaan ng Quezon Avenue. Dala ko ang mapapeles ng isa pa naming sasakyan, isang mamahaling sasakyan na pilit binili ni Mateo upang ipagmalaki sa kanyang makaibigan, ngunit nakapangalan sa akin dahil sa problema niya sa pagbabayad ng buwis noong nakaraang taon. Ibinenta ko ito sa mabilisang usapan. Wala na akong pakialam kung mas mababa ang halagang nakuha ko kaysa sa nararapat. Ang tanging pinakamahalaga sa akin sa mga sandaling iyon ay naging hawak ko ang pera at hindi na ito kailanman maangkin ng kanyang makasalanang makamay. Hapon na nang maisipan kong magpahinga, nakaupo ako sa isang maliit na kainan malapit sa pamilihan, tahimik na kumakain ng simpleng hapunan na binili ko mula sa sariling pawis, nang biglang magsimulang magingay ang aking telepono sa ibabaw ng mesa. Ang pangalan ni Mateo ang patuloy na umiilaw sa ibabaw nito. Hinayaan ko itong tumunok ng mahabang panahon. Pinanot ko itong mamatay at muling mabuhay ng 3 beses. Nang maramdaman kong sapat na ang kanyang pag-alala at pagkapahiya, sinagot ko ito ng buong hinahon. Halos mabasag ang aking pandinig sa lakas ang kanyang boses mula sa kabilang linya. Sumisigaw siya, galit na galit at tinatanong kung bakit hindi tinatanggap ang kanyang tarheta sa isang sikat at mamahaling kainan. Kasama raw niya ang kanyang mamahalagang panauhin at labis siyang napahiya nang sabihin ng serbidora na wala ng pondo ang kanyang pambayad. Naisip ko agad ang babae sa larawan. Malamang ay iyon ang panauhin na pilit niyang pinapasaya gamit ang perang hindi naman sa kanya. Sa isang napakalamig at banayat na tinig, ipinaalala ko sa kanya na ang perang walang habas niyang ginagastos para magpanggap na mayaman ay nanggagaling sa pawis ang aking mga magulang. Sinabi ko sa kanya na naputol na ang kanyang kalayaan sa lahat ng yaman na nakapangalan sa akin. Sinabihan ko siyang mahugas na lamang ngang pinggan doon kung wala siyang pambayad, o kaya ay hingin niya ang tulong ng kanyang magandang kasama. Natahimik siya. Isang mahaba at mabigat na katahimikan ang bumalot sa kabilang linya. Ramdam ko ang kanyang matinding hiya habang nakatayo marahil sa harap ng maraming tao sa kainan na iyon, at marahil sa harap mismo ng kanyang kinakasama. Pinatay ko ang tawa ng may isang pait ngunit mapagpalayang ngiti sa aking mga labi. Pagkatapos ang nakakapagod ngunit matagumpay na araw, nagpasya akong umuwi sa aming bahay sa Antipolo. Oras na para ihanda ang lahat ng aking magamit at ilatak ang huling patibong para sa araw ng pagtutuos namin ni Mateo. Ngunit nang itulak ko ang mabigat naming tarangkahan, hindi ko inasahan ang bubungat sa akin sa gitnang papadilim na langit. Isang tao ang nakatayo sa aking bakuran, basang-basa ang ulan na muli na namang nagsimulang bumuhos, at mukhang kanina pa naghihintay sa aking pagdating. Wala itong dalang payong, nakatingin lamang sa akin ng tuwid na may mga matang tila may dalang matinding lihim. Sino ang taong ito at ano ang malagim na balita ang sadya niya sa unang araw ng aking paghihiganti? Sino ang taong nakatayo sa labas ng aking tarangkahan habang patuloy na bumubuhos ang ulan? Nang buksan ko ang ilaw sa labas, bumungat sa akin ang isang pamilyar na mukha. Ang ina ni Mateo, si Aling Carmen. Basang-basa ang kanyang manipis na damit at nanginginig ang kanyang mga balikat sa sobrang ginaw. Kahit na malaki ang galit at putko sa kanyang anak, hindi ko kayang tiisin ang isang matandang babae na nag-iisa sa gitna ng lamig at ulan. Agad ko siyang pinapasok, binigyan ng tuyong damit na masusuot, at ipinagtimpla ng mainit na kape. Habang nakaupo kami sa aming maliit na sala, hindi mapigilan ni Aling Carmen ang pagiyak. Nagmakawa siya sa akin. Pumunta raw si Mateo sa kanya kaninang hapon, galit na galit at humihingi ng pera dahil hindi na gumagana ang lahat ng kanyang matarheta sa bangko. Labis daw itong napahiya sa harap ng kanyang magasama sa trabaho. Ikinuwento ni Mateo sa kanyang ina na sinisiraan ko raw siya, binabaliw, at walang awang kinukuha ang lahat ng kanyang pinahirapan. Dahil sa pagmamahal ng isang ina, lumuhod si Aling Carmen sa aking harapan. Anak, parang awa mo na. Patawarin mo ang asawa mo. Huwag mong sirain ang inyong pamilya, isipin mo ang inyong maanak. Masakit makita ang isang ina na nagmamakaawa para sa kanyang anak, ngunit buo na ang aking pasya. Wala nang puwang ang pagkaawa sa puso kong pinatigas ang paulit-ulit na panlilinlang. Itinayo ko siya ng may buong paggalang at pinaupo muli. Nay, hindi ako ang sumira sa pamilyang ito, mahinahon kong sagot. Pumasok ako sa aking silid at kinuha ang mga malinaw na larawan ni Mateo at ning kanyang nakababatang babae. Inilatak ko iyon isa-isa sa ibabaw ng aming hapagkainan. Natahimik si Aling Carmen. Nanlaki ang kanyang mga mata habang tinitingnan ang mga katibayan ng kataksilan ng kanyang pinakamamahal na anak.
Nakita niya ang malarawan ng pagyakap, paghalik, at pagbibigay ng mamahaling alahas na kinuha mula sa perang para sana sa aming mag-iina. Hindi na nakapagsalita ang matanda. Umalis siyang aming bahay na mabigat ang kalooban, hiyang-hiya para sa kasalanan ng kanyang sariling dugo at laman. Kinabukasan, araw Linggo. Wala ang nga bata sa bahay dahil dinala ko sila sa aking kapatid sa probinsya kahapon pa lamang. Ginawa ko ito upang matiyak na hindi nila masaksihan ang magaganap na malaking sigalot. Nang matiyak kong mag-isa na lamang ako, kumuha ako ng malalaking itim na supot at mangga lumang sako. Pumasok ako sa kwarto ni Mateo, walang pag-atubili kong itinapon sa loop ng masako ang kanyang mga paboritong damit, mga mamahaling sapatos na binili gamit ang aming iPhone, mga pabango, at iba pang pansariling kagamitan. Binuhat ko ang lahat ng ito at inilabas sa aming garahe. Matapos iyon, tumawag ako ng isang panday mula sa kanto upang palitan ang lahat ng kandado ang aming mapinto at ng aming malaking tarangkahan. Siniguro kong wala ng kahit anong lumang susi ang maaring makapagbukas ang bahay na ito. Ika-9 manggabi. Narinig ko ang pamilyar at maingay na ugong ng makinangang sasakyan ni Mateo. Huminto ito sa tapat ng aming bahay. Narinig ko ang malakas na kalampak ng bakal mula sa tarangkahan. Sinusubukan niyang buksan ito gamit ang kanyang susi ngunit hindi pumasok ang bakal sa bagong kandado. Nang mapagtanto niyang hindi siya makakapasok, nagsimula siyang sumigaw ng napakalakas. Rosa, buksan mo ito. Ano bang kahibangan ito? Bakit nakakandado ang sarili kong bahay? Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa buong kalsada. Lumabas ako ng bahay ng taas no. Suot ko ang isang mayos na itim na damit, tuwid ang aking buhok, at may matapang na pulang pangkulay sa labi. Lumapit ako sa tarangkahan ngunit nanatili akong nasa loop ng bakuran. Tiningnan ko siya sa mata habang nakakapit siya sa malamig na bakal. Ang lalaking dati kong tinitingala at sinusunod, ngayon ay mukhang kaawa-awa. Basang-basa siya ng pawis. Magulo ang buhok, at amoy alak. Wala ka ng bahay na uyan, Mateo, matigas at malamig kong sabi. Lahat ng gamit mo ay nasa loop ng itim na supot diyan sa tabi mo, maari mo na iyang pulutin at umalis. Ano? Sisirain ko ang tarangkahang ito. Bahagya niyang inalok ang bakal ng buong lakas ngunit hindi ito natinak. Asawa mo ako. Wala kang karapatang palayasin ako sa sarili kong bahay. Kukunin ko ang mangga bata. Sarili mong bahay? Mapakla kong tugon. Inilabas ko mula sa aking maliit na bag ang kopya ang titulo ang aming lupa. Nakapangalan ito sa akin bago pa man tayo ikasal. At ang perang ginastos mo para ipatayo ang bahay na ito. Iyon ay mula sa perang ipinamana sa akin ng aking yumaong ama. Wala kang kahit isang kusing na pagmamay-ari rito. At ang mga bata, ligtas sila at malayo sa isang amang walang kwenta na katulad mo. Ibinigay ko na rin sa aking abogado ang mga larawan ninyo nga babay mo. Magkikita na lamang tayo sa hukuman. Inaasahan kong luluhot siya at magmamakawa, o kaya ay tuluyang sisigaw sa galit at alis, ngunit nakamali ako. Unti-unting huminto sa pag-along ng tarangkahan si Mateo, tumawa siya ng malakas. Isang tawang nakakapanindig balahibo na umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi. Tawa ito ang isang taong nabaliw na, o tawa ang isang taong may itinatagong maitim na baraha? Akala mo ba napakatalino mo, Rosa? Mapangasar siyang ngumiti habang inilalabas ang isang nakatuping papel mula sa bulsa ang kanyang maruming damit. Akala mo ba hindi ko alam na sa iyo nakapangalan ang lupang ito? Paano kung sabihin ko sa iyo na ang bahay na ipinagmamalaki mo ay nakasanla na sa bangko ang milyon-milyong piso? At nasa akin ang lahat ng perang iyon. Nanlaki ang aking mga mata habang ipinapakita niya ang dokumento sa ilalim ng liwanag ng posta. Paanong nangyari iyon gayong hindi ako pumirma sa anumang kasulatan at hindi ko kailanman isinuko ang tunay na titulo aming lupa? Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ko nang mabasa ko ang mga salitang nakalimbag sa papel na iwinawagayway ni Mateo sa ilalim ng malamig na liwanag ng poste. Isang opisyal na sulat mula sa isang malaking bangko, nakasaad doon na ang aking bahay at lupa, ang kaysa isang pamanang ang aking yumaong ama, ay nakasanla kapalit ng 5 milyong piso. At ang mas malala, nakapangalan kay Mateo ang perang inilabas ng bangko. Paano nangyari ito? Mahina kong tanong habang nanginginig ang aking mga kamay na nakakapit sa malamig na bakal ng aming tarangkahan. Hindi ako kailanman pumirma sa anumang kasulatan ng pagsasanla. Napakadali, tumawa si Mateo ng malakas, isang tawang puno ng kayabangan at kasamaan. Isang huwat na pagkakakilanlan, isang babaeng nakpanggap na ikaw sa harap ng isang bayarang tagapagpatunay, at kaunting pera sa matiwaling kawanin ng pamahalaan. Ang titulong hawak mo sa loop ng iyong taguan ay isang walang kwentang piraso ng papel na lamang. Rosa,
Dahil ang orihinal na kasulatan ay palihim kong nakuha at naibigay sa bangko noong nakaraang taon pa, pinalitan kong peke ang itinago mo. Parang gumuho ang langit sa aking ulunan. Ang bahay na ito ang aking kanlungan, ang tanging yaman na nagbibigay sa akin ng kapanatagan para sa kinabukasan ng aking mga anak. At ngayon, ipinagmalaki sa akin ng hayop na lalaking ito na matagal na pala niya akong ninanakawan ng hindi ko namamalayan. Kaya huwag kang magmalaki, Rosa, patuloy ni Mateo habang nakangiti ng nakakainsulto. 3 buwan na akong hindi nagbabayad sa bangko. Sa susunod na buwan, darating na ang maahente upang palayasin kayo ng anak mo rito. Wala kang laban sa akin. Kinuha ko muli ang aking masako. Mahanap na kayong maupahan. Tumalikot siya at naglakad palayo. Iniwan ang maitim na supot ng kanyang madamit sa kalsada. Sumakay siya sa isang naghihintay na sasakyan sa hindi kalayuan at mabilis na lumisan. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng ulan. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman ko ang labis na takot at panghihina. Pumasok ako sa loob ng bahay, binuksan ang aking taguan, at kinuha ang titulong ng lupa. Tinitigan ko ito ng mabuti. Totoo ang sinabi niya. Isang napakahusay na huwat na kopya ang hawak ko. Pagka ang papel na iningatan ko ngang mahabang panahon. Kinabukasan, madaling araw pa lamang ay nasa labas na ako ng tanggapan ni Arturo. Pagod ang aking mga mata dahil hindi ako nakatulog. Nang dumating siya at marinig ang aking salaysay, umikting ang kanyang panga sa matinding galit. Binasa niya ang kopya ang sulat mula sa bangko na nakuha ko mula kay Mateo kagabi. Ito ay isang napakalaking kasong kriminal. Rosa, mariing sabi ni Arturo habang inilalapak ang papeles sa kanyang mesa. Pamemeke ang lagda, paggamit ang huwat na pagkakakilanlan, at panlilinlang. Hindi tayo papayak na angkinin ng bangko ang bahay mo. Magsasampa tayo ngang kaso upang ipawalang bisa ang pagsasanla dahil pagka ang iyong pirma. Ngunit kailangan kitang bigyan ng babala. Abutin ito ngang mahabang panahon at butas ng karayom ang dadaanin natin. Wala akong pakialam kung gaano katagal. Arturo, sagot ko ng may matibay na paninindigan. Ipapabilanggo ko siya. Sisiguraduhin kong pagbabayaran niya ang pagnanakaw sa pamanang ng aking ama. Ngunit may isang bagay na bumabagabag sa aking isipan. Nasaan ang 5 milyong piso? Napabuntong hininga si Arturo. Iyan ang susunod nating alamin. Kung matutukoy natin kung saan napunta ang pera, mas mapapabilis ang pag-ipit natin sa kanya at sa makasapot niya. Humingi ng pabor si Arturo sa isang matalik na kaibigan, isang retiradong taga-siyasat ng mga pulis na sanay sa pagtukoy ng manakatagong yaman at mga panlilinlang. Lumipas ang 1 linggo ngang nakakabali na paghihintay. Sa mga araw na iyon, patuloy akong nagpanggap na mahina. Hindi ko kinontak si Mateo. Hinayaan ko siyang isipin na tuluyan na akong sumuko at naghihintay na lamang na palayasin ng bangko. Isang hapon, pinatawag ako ni Arturo sa kanyang tanggapan. Naroon ang kanyang kaibigang taga-siyasat, may dalang isang makapal na kayumangging sobra. Baka sa mukhang 2 lalaki ang matinding pagkamangha. Rosa, umupo ka, malumanay na utos ni Arturo. Nahanap na natin ang pera. At higit pa ron, nahanap natin ang pinakamalaking pagkakamaling ng asawa mo. Binuksan ng taga-siyasat ang sobre at inilabas ang ilang mga larawan at mga kasulatan mula sa pamahalaan na nagpapakita ng mga rehistro ng mga negosyo. Ang 5 milyong piso ay hindi itinago ni Mateo sa bangko, paliwanag ng taga-siyasat. Ibinuhos niya ang lahat ng pera sa isang bagong kumpanya na nagbebenta ng mamahaling pampaganda at gamot, ngunit narito ang nakakatawa. Ang kumpanyang ito ay buong nakapangalan sa kanyang kalaguyo, sa babaeng iyon. Walang kahit anong pangalan ni Mateo sa makasulatan. Ibinigay niya ang pera bilang isang malaking regalo dahil lubos siyang naktiwala na pakakasalan siya ng babae kapag hiniwalayan ka na niya. Napakagat ako sa aking ibabang labi. Napakabobo, bulong ko. Ngunit hindi iyan ang pinakamalaking balita. Putol ni Arturo. Ipinakita niya sa akin ang isa pang larawan. Ito ay larawan ng babae ni Mateo, ngunit may kasama itong ibang lalaki, mas bata at mukhang mapanganib. Ayon sa aming pagsisiyasat, ang babaeng ito ay bahagi ng isang malaking grupo ngang mamanloloko. Patuloy ngang taga-siyasat. Matagal na nilang pinupuntirya ang mamayayaman o manakpapanggap na mayayamang lalaki na may asawa. Ginagatasan nila ang pera hanggang maubos, at kapag nakuha na ang lahat ng gusto nila, bigla na lamang silang maglalaho na parang bula. Sa madaling salita, kinuhanan ng asawa mong 5 milyon ang bahay mo para ibigay sa babaeng pinaplano na siyang iwan at takbuhan bukas na bukas din. Nakabuk na ang lipat ng babae palabas ng bansa. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa aking buong katawan.
Ninakaw ni Mateo ang lahat sa akin para lamang ibigay sa isang babaeng niloloko rin pala siya. Kung hahayaan ko ang babae na tumakas bukas, mawawala ang 5 milyong piso magpakailanman, at maiwan sa akin ang malaking utang sa bangko habang si Mateo ay maghihirap. Matatawag ba iyon na katarungan? Hindi. Hindi iyon sapat. Gusto kong bawi ng akin. Inilabas NG. Tagasiyasat ang huling piraso NG. Papel mula sa sobre. At ito ang panghuli. Rosa. Hinalugad ko ang MG, papeles sa bangko. Nakita ko kung sino ang babaeng ginamit ni Mateo at ang kanyang kalaguyo upang magpanggap na ikaw at pumirma sa mga pekeng papeles. Bayaran ang babaeng ito at nagtatago ngayon sa isang maliit na bayan sa Rizal. Nang makita ko ang mukha niya, alam kong makikilala mo siya. Inilapak ng tagasiyasat ang larawan sa ibabaw ng mesa. Nang makita ko ang mukha ng babaeng nagpanggap na ako, halos tumigil ang paktibok ng aking puso. Kilalang kilala ko ang mga matang iyon, ang hugis ng mukhang iyon. Siya ang huling taong aakalain kong magagawang isaksak ang kutsilyo sa aking likuran. Ang taong tinulungan ko noong mapanahong walang-wala siya. Sino ang babaeng nasa larawan? At anong walangawang hakbang ang gagawin ko upang pigilan ang pagtakas ang makasapwat bago sumikat ang araw bukas? Ang babaeng nasa larawan ay walang iba kundi si Lita. Si Lita ay ang aming dating kasambahay na tumira sa amin ng halos 5 taon. Itinuring ko siyang parang nakababata kong kapatid. Nang makasakit ang kanyang ina sa probinsya, ako ang nagbayad ng kanyang pamasahe at nagbigay ng puhunan upang makapagsimula sila ng maliit na tindahan. Paano niya nagawang ipagkanulo ang taong nagahon sa kanila sa kahirapan? Wala na akong inaksayang panahon. Kasama ang tagasiyasat at si Arturo, nagtungo kami sa bayan ng Rizal habang malakas pa rin ang buhos ng ulan. Gabi na nang marating namin ang isang maliit ngunit maayos na bahay na bato. Kumatok ang tagasiyasat. Nang buksan ni Lita ang pinto at makita ang aking mukha, namutla siya na parang nakakita ang multo. Nanginig ang buo niyang katawan at kusa siyang napaluhod sa aking harapan. Umiyak siyang nagmakaawa. Patawarin mo ako, Ate Rosa. Binayaran ako ni Kuya Mateo at nang babay niya ng kalahating milyong piso. Kailangan ko lang po talaga ng pera para sa pagpapaopera ng tatay ko. Wala po akong magawa. Tiningnan ko siyang malamig. Ang pagtataksil ay walang anumang katanggap-tanggap na dahilan, Lita. Binigyan kita ng magandang buhay ngunit tinulungan mong manakaw ang kaysa isang pamana ang aking ama. Ngayon, may dalawa kang pagpipilian. Dadalhin ka na makulis ngayon din sa presinto at mabubulok ka sa kulungan, o tutulungan mo akong pigilan ang babaeng iyon bago siya makalipat palabas ng bansa bukas ng umaga. Nanginginig na tumango si Lita. Gagawin ko po ang lahat, ate. Gagawin ko po. Doon na nagsimula ang aming mabilisang plano. Inutusan ko si Lita na tawagan ang kalaguyo ni Mateo. Pinagbantaan niya ito na may nakatuklas sa pekeng papeles sa bangko at kailangan nilang makita ngayon din sa isang tagong lugar malapit sa paliparan sa Pasay upang ibigay sa kanya ang natitirang bayad para sa pananahimik niya. Kung hindi raw pupunta ang babae, isusuplong niya ito sa mga autoridad sa paliparan bago pa man ito makasakay ng eroplano. Sa takot ng babae na maantala ang kanyang pagtakas dala ang milyon-milyong piso, pumayag itong makipagkita. Habang nangyayari iyon, gumamit ako ng isang hindi kilalang numero upang magpadala ang mensahe kay Mateo. Isang maikling mensahe na wawasak sa lahat ng kanyang ilusyon. Ang babaeng pinagkatiwalaan mong 5 milyon ay nasa paliparan na, tatakasan ka niya. Wala siyang balak na isama ka. Ika-2 ng madaling araw. Nakaparada ang aming sasakyan sa isang madilim na sulok malapit sa pinag-usapang lugar ng pagkikita. Kasama ko ang 2 pulis na tinawag ni Arturo. Hindi nagtagal. Isang puting sasakyan ang dumating. Bumaba ang isang magandang babae, ang kalaguyo ni Mateo, na may hila-hilang 2 malalaking maleta. Lilingalinga siya, halatang nagmamadali at balisa. Bago pa man siya makalapit kay Lita na naghihintay sa isang gilid, isang humaharurot na taksi ang biglang huminto sa kanyang harapan. Bumaba si Mateo. Wala na ang kanyang maayos na pananamit, gusot ang kanyang damit, at nanlilisik ang kanyang mamata. Saan ka pupunta? Bulyaw ni Mateo. Umaalingaw-ngaw sa tahimik na kalsada. Akala ko basta makalawa pa ang alis natin. Bakit dala mo ang lahat ng gamit mo at ang pera ng kumpanya? Namutla ang babae ngunit mabilis itong nakabawi. Mateo, ano ba? Marahas nitong iniwas ang kanyang braso mula sa pagkakapigil ng lalaki. Huwag kang mag-iskandalo rito. Kailangan ko ng mauna dahil baka hinahanap ng asawa mo ang pera. Sinungaling. Sigaw ni Mateo at pilit na inagaw ang bag ng babae na naglalaman ng mapapeles ng bangko at makapal na salapi. Gagamitin mo lang ako. Ninakaw ko ang bahay nga asawa ko para sa iyo tapos iwan mo ako rito para makulong.
Sa sandaling iyon, lumabas na ang mapulis mula sa aming sasakyan. Nakagulo. Sinubukan pang tumakbo ang babae ngunit mabilis siyang nahawakan ng mga alagad ng batas. Naiwang nakatayo si Mateo, hawak ang bag na naglalaman ng perang ninakaw niya mula sa akin. Nang lumabas ako mula sa sasakyan at maglakad patungo sa kanila sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, tila natuwad si Mateo. Rosa, mahina niyang bulong. Ang kanyang mukha ay larawan ng isang taong nawalan ng lahat ng pag-asa. Tapos na ang paghihirap natin. Mateo, malumanay kong sabi habang pinapanot siyang posasan ng mapulis. Ninakaw mo ang pera, ngunit ikaw naman ang ninakawan ng taong pinagkatiwalaan mo. Sana ay naging masaya ang naging kapalit ng paninira mo sa ating pamilya. Walang naisagot si Mateo. Yumuko na lamang siya habang tuluyang isinasakay sa sasakyan ng mapulis. Kasama ang babaeng walang ibang ginawa kundi ang umiyak at sumigaw na wala siyang kasalanan. Nakuha ngang autoridad ang pera bilang katibayan sa kaso ang panlilinlang at pamemekang ngang kasulatan. Dahil mabilis kaming nakakilos, tiniyak ni Arturo na may babalik ng bangko ang malinis na titulo ng aking lupa pagkatapos ng mapaglilitis sa hukuman. Lumipas ang 1 taon matapos ang gabing iyon. Tahimik na ang buhay namin ng aking 2 anak. Bumalik ako sa pagtatrabaho at unti-unting nakabangon mula sa manaiwang utang. Ang bahay na muntik nang mawala sa amin ay nananatiling nakatayo ng matibay sa Antipolo. Isang patunay ang aking katatagan bilang isang ina at isang babae. Si Mateo at ang kanyang kalaguyo ay nahatulan ng mahabang taon sa bilangguan. Ngunit kahapon, isang manipis na kayumangging sobre ang dumating sa aming kahon ng liham. Galing ito sa pambansang bilangguan. Nang buksan ko ito, nakita ko ang pamilyar na sulat kamay ni Mateo. Humihingi siya ang tawad. Nagmamakaawa na dalawin ko siya kahit isang beses lamang. Ngunit ang huling pangungusap sa kanyang sulat ang nagpatayo sa aking mga balahibo. Sinasabi niya na ang 5 milyong piso ay hindi lamang galing sa bangko, at may isang malaking lihim na nakabaon sa mismong ilalim ng aming bahay na kailangan kong malaman bago pa maging huli ang lahat at matakbuhan ako ng tunay na may-ari nito. Anong panibagong panganib ang dinala ng aking asawa sa loop ng aking tahanan? At handa ba akong hukayin ang lupa upang alamin ang katotohanan?